Sa mabuting balita ngayon, tinawag ni Jesus si Levi, isang maniningil ng buwis, at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Agad iniwan ni Levi ang lahat at sumunod kay Jesus. Bilang tugon sa kanyang bagong buhay, naghanda siya ng isang piging at inimbitahan si Jesus kasama ang iba pang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngunit nagreklamo ang mga Pariseo at ang mga skriba. "Bakit kayo kumakain at umiinom kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sumagot si Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pinakapuso ng misyon ni Kristo, ang awa at tawag sa mga tao na magbalik loob sa Kanya. Hindi niya iniiwasan ang mga makasalanan, nilalapitan niya sila. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, ngunit binibigyan niya ng pagkakataon ang taong nagkasala upang magbago. Ang pagtawag niya kay Levi ay patunay na walang pinakamalayong tao ang hindi kayang tawagin ng Diyos. Ang nakaraan sa ating buhay ay hindi hadlang sa bagong simula kapag tayo ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon. May dalawang paanyaya ang mabuting balita sa atin ngayon. Una, tulad ni Levi, tayo rin ay tinatawag ni Jesus. Maaaring may mga kahinaan at pagkukulang tayo, ngunit patuloy ang kanyang paanyaya sa atin, "Sumunod ka sa akin." Ang tanong ay, handa ba tayong iwan ang dati nating kinakapitan tulad ng bisyo, maling gawain at makasariling pamumuhay upang sundan siya? Pangalawa, tulad ni Jesus, tinatawag din tayo maging maawain sa kapwa. Sa halip na manghusga, matuto tayong umunawa at umakay sa mga tao pabalik sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ng mabuting balita ngayon na ang simbahan na hindi museo ng mga perpekto, kundi tahanan ng mga makasalanang nais magbago. Si Kristo ang manggagamot ng ating kaluluwa. Kung kikilalanin natin ang ating pangangailangan sa Kanya at tanggapin ang Kanyang tawag, mararanasan natin ang kagalakan ng bagong buhay. Isang buhay na hindi na nakatali sa nakaraan, kundi bukas sa biyaya at awa ng Diyos.